Ninakaw ba? Kinatay ba? Nawawala ba ang baka mo? Ang sinabi po niya sa akin, sir, ibinenta niya daw po yung baka. Ayun! Kasi ang tibay ng sikmura at laman loob nito na aalukin niya, kunyari alagaan niya, tapos mawawala, inaamin niya na binenta niya, pero hindi niya sinasabi kaninong binenta. Kasi pag ikaw umamin na binenta mo yung baka nang walang pahintulot sa nagmamayari, pag nanakaw na yan. Meron nagaganap na ganyan, cattle rustling to, criminal to. Talagang nahihiya at nalulungkot dahil may mga balitang ganito. Agad po tayong ha-action dyan sapagkat naiparating na sa atin. Baka maubos pa yung mga baka ng mga malit na magsasaka po natin. Umpisahan nyo na po kasi baka pinapasok na po kayo ng sindikator yan. Yung caretaker nila, nagbebenta ng baka. Yes, correct. Tapos dudukutin niya, tapos kakatayin niya. Tapos ibebenta. So benta, katay, benta. O benta, dukot, katay, benta. Parang modus to. Itong ganitong, kung totoo man ang sinasabi nitong si Jericho, importante rito malaman ng Bureau of Animal Industry at yung Municipal Agricultural Officer sa ilalim ng munisipyo na may nagaganap dito na kung saan, hindi ko alam kung nasa likod nito yung sindikato. Jericho, yung katiwala ninyo, ito yung nagbabantay doon sa mga baka ninyo, tama? Opo, sir. So, Jericho, anong pangalan ng katiwala ninyo ng baka ninyo? Gerald Sabalyo po. Gerald Sabalyo, okay. So, katiwala mo sa lupain mo na kung saan may mga baka ka, tama? Opo. Ilang hektare yung lupain mo? Bali, wala pa po itong isang kalahating hektarya po. Nag-aalaga ka ng baka, tama? Opo, sir, nag-alaga po. Okay. Ilang baka na meron ka dyan sa lupain mo na inalagaan mo? Apat. 4. So isang tao lang si Gerald Sabalyo ang nagbabantay sa lupain mo, siya yung nagbabantay ng mga baka mo, tama? Hindi po, sir. Si Gerald Sabalyo, akala ko caretaker mo. Caretaker po. Okay, caretaker ng Ibang farm. ibang farm. Sir, O, sa makatuwid, hindi mo siya caretaker. hindi ko po siya caretaker, sir. Alright. Bakit mo siya nakilala? Bumibili ka ng baka sa kanya? Kaya ko po siya nakilala, sir. Magkaisang barangay lang po kami. Bumibili ka ba ng baka sa kanya? Bumili po ako ng baka sa kanya, sir. Ilan ang bakang nabili mo sa kanya? Dalawa po. So, 2 baka ang nabili mo sa kanya. Opo. Nagtataka ako, bumili ka ng baka sa kanya, pagkatapos, ano nangyari? Ninakaw niya yung baka? Opo, sir. Alright, sandali, ano? Paano niya nanakaw kung hindi mo siya caretaker, pumasok siya sa lupain mo? Meron po, nung pumasok pa po siya dito, may kasama po siya na kinuha yung baka ko dahil inalok niya po ako na siya na daw po mag-aalaga ng baka ko. Okay, okay. So ngayon, pumunta lang siya sa lupain mo para alukin ka, siya mag-aalaga ng baka mo. Tama? Opo, sir. Saan niya dadalhin daw yung baka mo? Bakit aalagaan niya? Yung pong baka ko, dinala niya po doon sa farm na hinahawakan niya, sir. Di ka ba nagtataka, bakit mo dadalhin ang baka ko sa farm mo na wala na dito sa lupain ko? Ba't ka pumayag? Pumayag po ako, sir, kasi po, yung pinakita niya po sa akin yung farm na hinahawakan niya, marami pong damo. Pumayag po ako, sir, kasi po, nakita ko po na maganda po yung... Okay, nandoon na ako. Pumayag bang nagmamay-ari ng lupain na kung saan katiwala itong si Gerald? Hindi, nasa abroad po yung... So, sa makatuwid, nasa abroad, kumbaga, walang may-ari ng lupain. Opo. So, alam mo na nasa abroad yung may-ari ng lupain na kung saan katiwala si Gerald, tama? Opo, sir. Ninakaw ba? Kinatay ba? Nawawala ba ang baka mo? Ang sinabi po niya sa akin, sir, ibinenta niya daw po yung baka. Ayun! Ibinenta niya ang baka mo na lingid sa iyong kaalaman. Opo, sir. Tama po yun. So, kanino niya raw ibinenta yung baka mo? Hindi niya po aminin sa akin kung kanino niya binenta. Ano bang suspetsya mo? Binenta niya or kinatay niya? Ang suspect ko po, sir, ay talagang binenta niya kasi umamin po siya sa akin, ibinenta niya na ako po siyang magbabayad. So, sa loob ng barangay, ano na pagkasunduan ninyo? Napagkasunduan po namin sa harap ni Kapitan na magbabayaran niyo po yung ako. Oh, so alam ni Kapitan na babayaran kanya sa kanyang baka na ibinenta lingid sa kayong kalaman pag nanakaw na yon, tama? Opo, sir. Ilang baka ang kanyang ibinenta na lingid sa kayong kalaman o ilang baka ang kanyang kinulimbat ninakaw? 4 po. 4 na baka. Totoo po ba yung kanilang pag-uusap na kung saan willing daw magbayad itong Gerald Sabalo? Opo.
Okay, ano po nangyari, Kap? Yan nung pong unang pag-uusap nila, nga po magbabayad siya. Tapos pagdalawa pag-uusap, dumating po yung Gerald, wala pa rin sa pambayad. Nakailan ba yung pag-uusap dun sa barangay na kung saan babayad daw siya pero hindi nangyari? Patatlo po at saka po sa Lupon, dumaan po rin sa Lupon. Pagdating po sa Lupon, wala nga bayaran na ganap, kaya binigyan ko na po sila ng CFA. Kung pag-uusapan ay pagnanakaw na po yan, di po ba? Kasi kinuha niya, walang permiso, tapos biglang mamaya ay babayad pala admission din yung umano'y pagbabayad daw niya. Opo. Hindi mo malulutas to, Kap, hanggat ang turing mo rito para nag-uusap lang sila pero hindi mo nakita yung factor na pagnanakaw na to. Kasi kung papagaanin lang natin, parang okay lang sa atin magnakaw dahil nahuli, krimen na to, Kap, Hindi na po pwede makuha rito to sa ginatong sitwasyon. Ang dapat mong ginawa, Kap, nag-report ka muna sa munisipyo. At para pumasok dito yung MAU, dapat dito, baka miyembro ng sindikato tong si Gerald na maaari sila'y involved doon sa sinasabing cattle rustling na. Pampulis na to Kasi ang tibay ng sikburat laman loob nito na aalukin niya, kunyari alagaan niya, tapos mawawala, inaamin niya na binenta niya. Pero hindi niya sinasabi kaninong binenta. Kasi pag ikaw umamin na binenta mo yung baka na walang pahintulot sa nagmamayari, pag nanakaw na yan. Pangalawa, dahil ikaw nagnakaw, kung sino man ang nagbenta ng baka na ninakaw mo, kino-cover up mo, accessory ngayon yun. Fencing ang tawag noon. Ang sino man bibili ng mga nakaw na baka at nakaw na gamit ng pagmamayari ng iba't pinagtatakpan niya, pulis na dapat ang papasok dito, Kap. Hindi na ito pambarangay. Dapat ito malaman na ng munisipyo, baka miyembro ng sindikato na ito si Gerald, na ang trabaho nila, mangulimbat ng baka, magkatay ng baka, cattle rustling o sindikato siya na hindi mo nakikita. Kaya itong aking gustong sabihin sa iyo, Kap, hindi na to pwedeng lupon-lupon kasi kung titingnan mo, ang nakalimutan mo, may krimen na nangyari dito pag nanakaw na to. Umamin na yung nagnakaw na ninakawan niya yung kanyang biktima, ayaw niyang sabihin kung sino, kanino niya binenta yung kanyang ninakaw. Kasi dapat accessory yun Kung hindi niya sinabi yun, ay kinakailangan ng investigasyon ng polis. Nagkakaintindihan ba tayo, Kap? Opo. Ang dapat mong gawin, pumunta ka ng munisipyo, punta ka ng MAU. At dapat malaman ng Department of Agriculture, dyan, region, sa Bureau of Animal Industry, at saka National Meat Inspection Service, kung meron man, na meron nagaganap na ganyan, cattle rustling to, criminal to Tayo po ay talagang nahihiya at nalulungkot dahil may mga balitang ganito. Ito po ang aming programa na ni-educate po natin yung atin pong mga kabarangay, yung pong may mga alaga ng hayop. Mag-rehistro sila para naman malaman, mamonitor ng ating Municipal Agriculture Office na merong mga alagang hayop. Ay agad po tayong action dyan sapagkat naiparating na sa atin. Tayo po ay tatawag ng isang pagpupulong dahil sa ating kapulisan at para po matugid itong mga nagtasamantala sa ating mga kababayan. At hayaan nyo po at bibigyan natin ng action sa mga susunod na araw at hindi po natin papayagan yung mga ganitong aktibidades dito sa ating bayan. Okay. Baka kasi pumapasok na yung sinasabing syndicated cattle rustling na maaring importante malaman ito ng Bureau of Animal Industry. Pag hindi, baka si Mindoro ginagawa na kayong palaruan ng mga sindikato na ang estilo, may kasapakat sila na sa mga baka na kung saan ibinebenta sa iba, ang sino man po ang bumibili ng nakaw na baka at nakaw, ang sino man po magbenta at bumili ng mga nakaw na bagay, fencing po yan, may anti-fencing law po tayo. Mabahala na po kayo. Magbigay na po kayo ng all points bulletin sa inyong probinsya. Na mag-ingat ngayon doon sa mga taong nag-aalok ng baka. Kasi parang cattle rustling na po yan, theft po yan. Baka miyembro po sila. Baka maubos pa yung mga baka ng mga malit na magsasaka po natin. May mandatory registration doon sa mga animal na kakatayin, bibilhin, na pangangalagaan. Hindi po sila nabibiktima ng mga sindikato. Ito po'y parang tip of an iceberg, umpisahan nyo na po. Kasi baka pinapasok na po kayo ng sindikator yan. Dapat ito po, panghimasukan na ng munisipyo, mag-imbestiga na po kayo. So, utusan nyo pong Municipal Agricultural Officer sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry. Hindi po basta-basta kumakatay dyan. Tungkulin po ng munisipyo, tiyakin na pag mayroong mga baka, 6 na buwan pataas na po ang edad, nire-rehistro na po yan, mandatory ng munisipyo. At makikita po natin yan sa isang napakaluma ng batas, yung Anti-Cattle Rustling Law of 1974, na hanggang ngayon, meron pong visa
tungkulin nito pong Office of the Municipal Mayor, Office of the City Treasurer, at lahat po ng mga merong kinalaman sa pag-aalagahan ng hayop sa mga lokalidad, sa mga pamahalaang lokal, kanilang nasasakupan, na tiyakin ang pagpaparehistro para lang sa ganun alam nila kung ano-ano itong mga baka na nandoon sa kanilang nasasakupang teritoryo. Ito po yung lumilitaw, cattle rustling eh. Ano ibig sabihin ng cattle rustling? Pag nanakaw na po ng baka ito. At ang parusa po dito, yung tinatawag na Presyon Mayor, 12 years and 1 day to 20 years na po ito. Hindi na po siya sa barangay. Wala nang karapatan si barangay pakialaman ito. Na ito po, napakabigat na kaso, pinagbabawal po talaga yung pagnanakaw ng baka, kalabaw, at iba pang mga kakakarin tulad na uri ng hayop, sapagkat nakakasira po sa ekonomiya ng bansa yan sa pangkalahatan. Ano bang dapat gawin ngayon? Kasi ang kagayang sinasabi ni Sir Ben kanina, dapat makipag-coordinate na din sa ating law enforcement and dun sa Municipal Agricultural Office para dire-diretso na yung ating paghahanap at pagtutugis nun sa tao at pagsasampa ng kasong theft. Ano pong masasabi natin dyan, Attorney Badas? Pakilusin na rin po yung Municipal Police Station. Pakuha na po ng statement yung nagsasabing nawalan siya ng 4 na baka. When a large cattle is taken by whatever means, yun po bisang ng batas eh. So kahit na anong paraan ng pagkakakuha dyan, basta't kalabaw po yan o baka po yan, maliwanag na cattle rustling. So, pulis na po mag-iimbestiga. At yung pulis, pag nakakuha na po ng sapat na ebidensya, dadalhin na po sa piskalya ang usapin para maumpisahan ang prosesong kriminal. The criminal prosecution shall start. Tayo po itatalima at tatawagan po natin ang ating kapulisan para po simulan na ang ating investigasyon para kung meron po tayong mga ebidensya ay mapailan agad ng kaso itong mga pagnanakaw at nararamantala po ng ating mga magsasaka. Yes. Hindi ba meron ding batas na rito na kapag ikay isang tao at nagnakaw ka at yung ninakaw mo may bumili, di ba may anti-fencing law na yung bumili ay, well, sabit din dito sa sinasabing krimen. Paki-explain po rito, parang ganito rin nangyari, fencing eh. Parang pinagtatakpan niya kung sino, ayaw niya sabihin kung sino yung bumili. Pero alam niya, ayaw niya sabihin sa barangay, doon palang may krimen na. So, apply ba rito yung fencing law? Tama po yun. Nag-a-apply po yan. Presidential Decree 1612 naman po yun. Ginong Bentulfo. At ang binabanggit po ng batas na ito, ang bagay na nakaw. Kahit po yan may buhay. Dahil yan po ay alagang hayop o di kaya ay large cattle na binabanggit po natin sa Presidential Decree 553. Baka, kalabaw, kambing o kung ano pa mga inaalagang hayop. Sabi, kung maliwan po na ninakaw ito at pagkatapos ipinagbili sa ibang tao, kahit na po yung karne na lang, Ginong Bentulfo, no? Sabi, maliwanag po, anti-fencing po yan, Presidential Decree 1612, bumili po ng nakaw eh. Wala pong depensa yan. The moment mapatunayan na yung baka, talagang pag-aari nitong nagre-reklamo sa atin, tapos ipinagbili sa iba, nito pong pinagpaalagaan, anti-fencing na po, doon sa taong bumili. Pero dito po, sa tao na nagbenta, cattle rustling po siya para mataas po yung parusa pagkakabilanggo. Alright, with that card. Okay. Ako'y may paniwala na syndicated crime to na maaari itong si Gerald ay miyembro ng isang sindikato na ang trabaho nila ito mangungulimbat ng baka tapos may bibili sumaamin siya. Hindi ito kasi may pattern na siya. 4 ng kanyang mga baka tapos ayaw niya sabihin. Umaamin naman siya sa barangay kaya lang hindi niya nilalantad kung kanino niya binenta. O ngayon, kailangan talaga ng investigasyon ng pulis dito, attorney. Opo, kailangan po talaga. Kasi ang tawag po sa amin niya, sa lalawigan namin sa Tarlac, Company C. Company of Cattle Rustlers. Ganyan po negosyo. Ganyan po ang gawain nila para kumita kahit na po sa masamang paraan. Importante, Jericho, nalalaman mo na ikay nalalagay sa sitwasyon na kung saan ninakawang ka at yung taong nagnakaw katiwala, kilala mo. Ang problema, ayaw niyang ilantad kung sino ang kanyang pinagbentahan ng nakaw na baka mo. Krimen na yon. Kinakailangan, kausapin mo to, si Gerald, pagkatas pumunta ka ng munisipyo para nang siguro matulungan ka para magsampan ng tamang kaso, magkaroon ng malawakang investigasyon na posible miyembro ng sindikato tong Company C or Cattle Rustling. Okay, Jericho? Okay po, maraming salamat po. Walang anuman, Carl.